sa bawat isa. Sabi nga, yung death and resurrection is the greatest, kumbaga, yung pinaka sineselebrate because it is our resurrection day also. Amen? Kasi kumbaga, the resurrection shows the power of God. Jesus' resurrection is also our resurrection. We are buried and resurrected with Him. Sabi nga, di ba, we are crucified with Christ. Therefore, it is no longer I that lives, but Christ Jesus lives within us. Kung kaya't nung pinalaya, nung nabuhay muli ang ating Panginoon, nabuhay muli tayo. The spiritual death, di ba, ang sinasabi naman natin is the spiritual death. Nung nabuhay ang ating Panginoon, nabuhay din tayo. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. And I'm so excited with this message kasi for 1 week, ito talaga yung tinuturo ng Panginoon sa akin na itong about this resurrection dahil napaka-powerful nito sa buhay natin. For us to be able to reign in life, we should be able to understand yung resurrection na ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Nung siya'y nabuhay muli, it is the power of God. Sabi po sa Romans 5:8-9, but God demonstrate, at ito po yung nung binigay sa atin ang Panginoong Hesukristo, ito'y pagpapakita ng pagmamahal ng ating Ama para sa atin. Sabi nga sa Romans 5:8-9, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? So that is the greatest love na pinakita sa atin ng Ama nung binigay niya ang Panginoong Hesukristo sa atin. At kung kaya't nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, ito ay kabayaran para tayo ay ma-redeem sa ating mga kasalanan. Bakit nga ba sa krus? In Galatians, bakit kailangan siyang ipako sa krus? Sabi sa Galatians 3:13-14, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So dito po pinapakita, bakit nga ba kailangan sa krus? Because anyone that is hung on the tree, ay ibig sabihin po, ay kinuha niya ang sumpa. Yung sumpa na napasa sa atin. Kung kaya't kailangan siyang mamatay sa krus upang kuhanin ang sumpa at because of the blood, no? At para mapasa atin ang Abraham's blessing and the Spirit of God ay mamuhay sa atin. So tinuturo nga niya ito, kumbaga, pinapakita niya, ito yung paraan for Christians, for us to reign in life. To be able to understand that because of Jesus, His death and His resurrection, may power na nanahan sa atin. The Spirit of God. So, balikan natin, no? Alam ko pa ulit-ulit na ako dito, pero for us to really understand, kasi sa dulo nito, mayroong sinasabi ang Panginoon para sa atin. No? Kaya, ano lang kayo, kumbaga, isa-isahin lang natin. So, di ba, in Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and this way death came to all people because all sin. So, ibig sabihin po, nung nagkasala si Adan at Eva, pumasok ang kasalanan, pumasok sa lahat ng mankind, hindi lang sa mankind, kumbaga sa lahat ng creation ng Panginoon. So, kaya ang mundong ito is under the power of Satan. At anong resulta nito? Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan at sumpa. At yung sumpang yun, di ba, nung nagkaroon ng sumpa,
si Adan at Eva ay kailangan silang tumulo ang pawis para sila ay kumain. There's this effort, yung kumbaga, kailangan pa silang magbungkal ng para kumain. Nakuha natin yan. Dahil nung araw, sila, Adan at Eva, namimitas lang yan. Kumbaga, they do not toil. Wala pang toil. Pero dahil nga sa sumpa, nagkaroon ng ganitong kahirapan. Hindi lang yun. Yung mga halaman, hindi na basta namumunga, kung kaya't, di ba, kung kaya't kailangan pa sila magtanim. At yung mga hayop na hindi dati ay sumusunod kala Adan at Eva, ay naging mailap at ang iba naman ay mabangis sa tao. Dahil yan sa sumpa. Kumbaga, there is that death. Nagkaroon ng, kumbaga, pag-aaway ba? Parang ganun. Yung merong friction. Kung kaya't dahil yun sa sumpa. Kung kaya't, at ang kasama ng death ay mga sakit. There is death and decay. At dahil ito, sumpa ay pumasok, kumbaga, kung kaya't ang mga tao ay nagkaroon ng naghihirap, nagkakasakit, namamatay. Dahil yun sa sumpa at sa curse ng dulot ng kasalanan. Amen? So, in Matthew 27:45 to 46, so clear yun na, at least alam natin na yun ang dahilan kung kaya meron tayong nangyayari yung kahirapan dahil sa gawa ng kasalanan dahil kay Satanas. So, in Matthew 27:45-46, at kung kaya pinadala ang ating Panginoong Hesukristo para siya ang perfect sacrifice upang mawala ang kasalanan. Sabi nga po in Matthew 27:45-46, at nung siya ay namatay sa krus, anong sabi? Kinarga niya lahat ang kasalanan. Di ba kinarga niya? Di ba katulad last week, sabi natin, halos hindi na makilala ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo. At kinarga niya lahat ng mga kasalanan. At kinuha niya lahat ng sumpa. Nung siya'y nasa krus, sabi nga niya sa sobrang bigat ng kanyang dinadala, dahil inako niya, sabi nga po dito in Matthew 27:45-46, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Instead na Abba or Father ang tawag ng Panginoong Hesukristo, tinatawag niya ang kanyang ama na God. Why? Dahil nasa position niya tayo. That kinuha niya lahat ng ating mga kasalanan at hindi siya matignan ng kanyang ama. At dahil sabi nga dito in 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Kung kaya't sinasabi dito, kinarga niya lahat ng ating mga dala-dala niya, lahat ng sumpa, lahat ng ating kasalanan, kinuha niya sa krus. At doon, kumbaga, yung dugo niya, ito ang pinagbayad sa ating mga kasalanan. Katulad ng last week na pinag-usapan natin about the importance of the blood of Jesus, at the power of the blood of Jesus. Kung kaya't ngayon, at dahil kinuha na niya lahat ng parusa upang tayo ay makakalaya, ito yung nangyari. Nung nandoon siya sa cross, nung inaaral ko nga to, grabe pala talaga ang ginawa nila sa ating kay Jesus, no? Yung cross pala, di ba? Usually, titingnan natin, bakit hindi dito pinako? Bakit dito? Kasi, hindi kaya. Kapag ito'y pinako, mapupunit at babaksak. Yun. Kaya dito, yung may buto dito, yun ang humahawak. Yun ang humaharang para nandun siya at nakapako.
And at yung paa niya na doon pinako, kaya sinasabi na yung mga katabi niya, di ba si Jesus ang unang namatay? Hindi na, sabi nga, not one bone will be broken. Yun ang prophesied kay Jesus. Kumbaga namatay siya kaagad. Alam niyo po pag ikaw ay nakaganon at nakapako na ganyan, yung chest pala ay humahaba. Kumbaga nahahatak. At yung puso ay yun yung nasisira. Kung kaya't hindi ka makakahinga. Kaya yung mga nandun sa dalawang yun, kaya sila ini-straight nila para may sila, kumbaga nagtitingkayad sila para makahinga sila. Ganon ang hirap ng ginawa ng ating Panginoon. Nung siya'y namatay, He died of a broken heart dahil nahatak yung kanyang puso. At lumabas, sabi nga, dugo at tubig. It is proven that the capillaries, sabi nga dito na, yung wounds niya, yung capillaries yung chest, water and blood came out of the chest cavity, which doctors say only happens if the heart leaps. Ibig sabihin, yung kanyang puso. Kung kaya't lumabas ang dugo at tubig. Yung sa dalawa, binali yung kanilang buto para pag gano'n nila, mamamatay sila. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, namatay siya because of that broken heart that rips. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga broken-hearted, kinuha yan ng Panginoon para sa atin. Amen? And that is why when you are so lonely, when you cry out to the Lord, nararamdaman niya, He feels you and He loves you. Amen? At ito nga po yung sabi, nung namatay na ang ating Panginoong Jesus at binaba na siya, pumunta si Arimathea, which is Joseph, sa kay Pilate para kunin yung body at nilibing sa borrowed tomb. So what happened nung habang siya ay nakalibing at nung bago mag-resurrect? Ang sabi, bumaba siya doon sa Hades. So dito, in 1 Peter 3:18-19, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in body, but made alive in the spirit. After being made alive, He went and made proclamation to the imprisoned spirits. At ito po yung in Luke 16:22, ito. Anong ginawa niya doon sa Hades? In Colossians 2:15, having disarmed the power and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ibig sabihin, dinisarm na ng Panginoon ang kaaway. Kumbaga, pinakita na talunan na ang kaaway dahil siya mismo ang pumunta doon at dinisarm si Satanas at wala na siyang hawak sa atin. At ito po yung sinasabi dito. And yung mga nandun, kasi there's sinasabi nga in Abraham's bosom, it is a special place that was set apart from the rest of hell by a great gap or gulf. This arrangement was temporary because after Jesus died, He went to Abraham's bosom and led those who were there into heaven. So, ibig sabihin, ito po yung mga naunang namatay. Yung mga prophets, yung sila Joseph, sila Moses, dahil hindi pa sila makadiretso sa Ama dahil wala pa ang redemption. Wala pa si Jesus, hindi pa namamatay. At nung siya ay bumangon na-resurrect na, kasama-sama niya yung mga namatay noon.
Kung kaya't nabuhay silang muli. Sabi nga, napakagandang mapanood yung video niyan. Ano? Pag nasa langit na tayo, mapanood natin ano nangyari nung time na yon. Dahil ito po yung kwento, according to Paul. After 3 days, he rose from the dead. Sabi nga po in 1 Corinthians 15:3-8, for what I received, I pass on to you as for first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas, and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, and most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, He appeared to me also as to one abnormally born. So, ano pong sinasabi dito ni Paul? So, sinasabi po ang nagpakita ang Panginoon, He was raised up from the dead on the third day. So, iba po kasi ang bilang. Kasi kung isipin natin Friday, bakit third day, no? Kasi isipin mo fourth day dahil Sunday. Iba po kasi ang bilang daw sa sa Jews. So, kung kaya sinasabi na on the third day. So, yung third day na yon, saan siya nagpakita? Kay Peter. Anong ibig sabihin nito? Di ba si Peter, siya yung may atraso sa Panginoon? He denied Jesus 3 times. Anong pinapakita? Nung una pa lang siyang nagbumangon, He restored Peter. Amen? Yung taong nanakit sa kanya, sa pagmamahal niya, siya ang unang pinuntahan ng Panginoong Jesus at kinausap. He restored Peter. At after that, ay nagpakita siya doon sa 12. At ang sinasabi dito, di ba He appeared to 500 brothers and sisters, iba yung mga Christians. Ang sinasabi po dito, yung iba ay buhay, yung iba ay yung mga bumangon na patay. Those who are asleep, di ba makita ninyo dito? Those who have fallen asleep. Ibig sabihin, kasama-sama nila yung mga namatay na nung araw. Siguro, gulat nila, aba, nandito na si Joseph or nandito si David, di ba? Kasi kasama-sama na siyang aakyat sa Ama. Okay? So, yun ang, kumbaga, ito ang pagpapakita na there is resurrection. Amen? And sabi nga po in 1 Corinthians 15:20-21, but Christ has indeed raised from the dead the first fruit of those who had fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as Adam all died, so in Christ all will be made alive. So, ibig sabihin, nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil doon, ay meron tayong life. Amen? Nabuhay tayong muli. He is the perfect sacrifice dahil sa kinuha niya ang ating pagkakasala. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:55-56, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus. It means po, sabi dito, the sting of death is sin, di ba? Dahil nagkaroon ng kamatayan, dahil sa kasalanan. At ano yung nagpapalakas sa kasalanan? Sabi dito, is the law. Kung kaya't ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya ay namatay, yung mga, He fulfilled the law. Ibig sabihin, tinapos na. Dahil sa law, doon natin, di ba, kaya nga tayo nagkakaroon ng, di ba, kapag hindi mo nasunod ang law, kamatayan, curse, di ba? Pero, dahil ang ating Panginoong Hesukristo, nabuhay muli, kinuha niya ang ating kasalanan, He fulfilled the law. Now, because of that, you are now
the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Nakukuha po ba natin? You are now righteous. At bakit nga ba masasabi natin na righteous? Ibig sabihin, napagtagumpayan niya dahil nabuhay siyang muli. Kung hindi siya nabuhay muli, ang faith natin, ang ating mga andun pa. Ibig sabihin, hindi tinanggap. Pero, dahil siya ay nabuhay muli, pagpapakita lamang na tayo ngayon ay malaya na. Amen? You are now righteous dahil kay Heso Kristo. At yan yung inaangkinan natin. Kapag ang kaaway ay kinokondem ka pa, kapag ang kaaway ay nagpapadala ng mga sitwasyon sa iyo, huwag mong tanggapin dahil napagbayaran na yan ng ating Panginoon. Amen? At ito po yung kasunod dito. The righteousness na binigay ng Panginoong Heso Kristo sa atin gives us that opportunity na makaharap natin ang ating Panginoon. Na walang takot because we are now the child of the living God. At sabi nga po dito in 1 Corinthians 15:24 to 22, then the end will come when He hands over the kingdom of God the Father after He had destroyed all dominion, authority, and power, for He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy to be destroyed is death, for He has put everything under His feet. Ano pong ibig sabihin dito? Lahat ng authority, sabi dito, di ba? He has destroyed all dominion, authority, and power. Ibig sabihin, lahat ito ay nasa paanan ng ating Panginoon. Kung kaya't yung sakit, yung kahirapan, lahat ito kinuha na ng ating Panginoon. Amen? So, it is all, sabi nga, napagtagumpayan na yan. The last enemy nga is death, pero nabuhay muli ang ating Panginoon. Pagpapakita na tayo ngayon ay we can reign in life because of Jesus. And because of that, sabi nga, di ba, remember yung kaninang sinabi natin na kailangan siyang, he took yung curse so that we can, sabi yung Abraham's blessing and the Spirit. Anong sinasabi dito? Dahil nabuhay muli ang ating Panginoong Heso Kristo at pumunta at naupo siya sa Ama, napadala ang banal na Espiritu sa atin. Remember yung verse kanina? Yung kinuha niya yung curse. Ngayon, we have now the Spirit of God living within us. Tingnan po natin dito Romans 8:11. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. So ano sinasabi dito? Because of the righteousness na ginawa ng ating Panginoong Yesus Kristo, we can reign in life and the Spirit of God can live in us. Dahil kung meron pa tayong kasalanan, ang banal na Espiritu ay hindi makakapanahan sa atin. Amen? Dahil ang Panginoong Hesus Kristo ang nagbayad para sa atin. Now, the Spirit of God can live in us. Amen? So, sabi nga po sa Colossians 1:1-20, for in Him all things were created, things in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Anong pinapakita dito? Lahat
ay nanggaling sa Kanya. He has dominion over everything. Lahat ng ating mga pinagdadaan, si Jesus ang in dominion of everything. At ano sabi dito? He is the one that holds together. Lahat ay hawak niya. And He is the head of the church. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood and shed on the cross. Ito yung sinasabi ko kanina na in connection doon sa ating about the curse na pinag-uusapan natin na pumasok dahil sa kasalanan. Anong sinasabi po dito? Ang sinasabi that because of Jesus, everything is under sa Kanya. At sinabi nga, reconciled all things, and through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood. Ibig sabihin, dahil sa Panginoong Hesukristo, meron ng peace. Yung nasa langit at nasa lupa. Yung curse kanina, di ba pumasok dahil sa kasalanan? Ngayon ang sinasabi ng Panginoon, may peace na. Hindi mo na dapat tanggapin ang sumpa dahil napalaya ka na niya. The peace of God is now upon us. May reconciliation na. Ibig sabihin, kung dati yung mga, di ba, pumasok yung death, di ba? Yung decay, pumasok. Pero dahil sa Panginoong Hesukristo, sinasabi niya, reconciled na yung mga buhay, yung mga creation niya dito sa langit at sa lupa. At anong ibig sabihin nito? Kung naniniwala naman tayo na lahat na nakapaligid sa atin, lahat may buhay. Agree? Lahat may buhay. Di ba? Ngayon, dahil tayo ay na kay Hesukristo na, binigyan na niya tayo ng life. So, lahat na nakapaligid sa atin, we have now that authority para pag-utusan lahat na mga nakapaligid sa atin. Amen? Kung noon ay pumasok yung toil, pumasok yung sakit, anong sinasabi ngayon? There is peace because of the blood of Jesus. Now, you have that authority na huwag mong tanggapin dahil napalaya ka na ng Panginoon. Amen? Kung yung mga nakapaligid, sinasabi nga natin, di ba? Sometimes nag-iisip tayo na there are times na mailap sa atin yung mga blessings. Sometimes yung iniisip natin na yung mga bagay na mga magaganda, minsan mailap. Sabi, di ba, sa mundong ito sinasabi na mailap ang swerte. Pero ngayon, hindi na because you have the favor of God. As you find favor with God, you have favor with man. Lagi nating aangkinin yan dahil napagbayaran na yan ng Panginoon. And we can command na kapaligid sa atin to bear fruit, for us to become fruitful because we have Jesus in us. The life of Jesus that creates, ito ang binibigay niya sa atin. And we can command for everything. For example, yung mga bagay na minsan yung mga halaman na ayaw tumubo, you can command to have life dahil we are now in peace because of Jesus. All creation is under the dominion of Christ, di ba? All fullness is given to Jesus, and we are now in Christ Jesus. Amen? So, I really pray na unti-unti maintindihan natin to. Alam ko medyo, sabi nga, di ba yung lagi sinasabi
ni Pastor Frank, makukuha rin natin yan. Hanggang mag-reveal sa atin yung sinasabi niya na yung palang mga bagay na yan, magko-conform yan sa salita ng Diyos. Kasi, creation yan ng Panginoon. And we are now at peace. Dahil wala nang, kumbaga, ang sabi, yung term niya kanina dito, by making peace through His blood, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood. So, ibig sabihin, susunod. Kailangan sumunod sa salita ng Diyos, whatever yung ating mga nakapaligid sa atin, because it is under the dominion of Christ. Amen? It is already paid. Pinagbayaran na. Kung kaya't merong mga iniisip tayo na, ano yan, generational, ano na yan eh. Yung sakit ng mga ninuno, sakit na yan. Hindi, cut na yan. Kasi hindi ko na yan tinatanggap dahil napalaya na ako ng Panginoon. Amen? Praise God. Thank you, Lord. And we can speak, declare the Word of God and command things to happen according to the plan of God. Yung mga bagay na hindi fruitful sa buhay natin, we speak life on it. Huwag mong tanggapin na, hindi, kawawa naman. Ganito. Hindi. We are blessed. We are the children of God. So we declare that, sabi nga, that supernatural blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin dahil sinabi niya yan sa atin. Pangako yan ng Panginoon. Declare the abundance, declare the healing, declare the fruitfulness, whatever sa life mo na hindi pa nagiging fruitful, declare that you will be fruitful in every areas of our life. Dahil ito ang pangako ng Panginoon. Amen? And we can stand with His word because He will never break His promise. Amen? That we are the sons of the living God and that we have life in Him. At sabi nga niya, we will reign in life. Kasi kung minsan iisip ang mga Christian, kawawa, hindi. We will reign in life. In the last days nga daw, He will pour out His blessings on His children. So we will reign in life. At just as what God has promised. And there is a mystery nga daw, para lang in the 1 Corinthians 15, 51 to 52. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. And we know na malapit din yan. Di ba? Pero sabi nga, in a twinkling of an eye, we believe that God will, di ba, na tayo makukunin, babalik ang Panginoon, at we will be caught up in heaven and be with the Lord. Sabi nga, there will be great feasting. There will be great feasting at that time. So we know that lahat ng side, kung nandito ka pa sa lupa, God will bless you. Kung nandun ka sa langit, the more we will enjoy the blessing of God. Amen? So there will be great feasting. Kaya nga kanina, ang sinasabi pa ulit-ulit sa akin ng Panginoon, rejoice. Kahit hindi mo pa nakikita, rejoice. Kasi malapit na yan. Amen? We will see the manifestation of God's promises. Amen? And in the last verse, but thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus. Amen? Amen? We have the victory. At yan ang ating paghahawakan. We have the victory because of Jesus. Amen? So praise God. So mananalangin lang ako. And we will declare that there will be a great outpouring
outpouring of His blessing sa bawat isa sa atin. Lord, we thank you, O God, for your words, O God. We thank you, O Lord God, for all your promises. And Lord, right now, Lord, we pray, O God, for a supernatural blessing sa bawat isa ng iyong mga anak. Dahil ito ang iyong pinangako. Let there be an open door of blessings, of financial blessings and healing, O Lord God, and relationship in the name of Jesus. Let there be life, O God, sa bawat isa, Panginoon. And we know that we will become fruitful, O Lord God, because you are with us and you have paid the price, O Lord God. And Lord, your resurrection proves, O Lord God, na napagpanalunan mo na ito and we are victorious because of you. We will reign in life, Lord. We will see, O Lord God, kung paano mo i-bless ang iyong mga anak. And we will know, O God, that there will be an open doors of opportunities, open doors of blessings, open doors of financial blessings, O Lord, as you have promised, O Lord God. We thank you, O Lord, for your words. We thank you, O Lord God, inaangkin namin, Panginoon, that these things will happen as you have said and as you have promised in the mighty name of Jesus. We thank you, O Lord, for your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.